Hello mga kananays! Habang nagsuscroll nga ako sa Amazon ay nakakita ko ng Korean serum. Marami nga siyang good reviews kaya sinubukan ko nga. Pag amoy ko nga hindi nga siya mabango katulad ng ibang serum. Pero kahit may amoy nga syempre gagamitin ko pa din dahil sayang. Habang nilalagay ko nga sa mukha naaamoy ko talaga ang kakaibang amoy niya. May nafe-feel nga ako na maanghang pero tiis ganda pa din. At dahil nga aalis kami ni Yuria nag-sunscreen na din ako. Hindi na nga din nawawala sa routine ko ang sunscreen pag umaalis. At dahil nga hindi ako nagme-makeup, sunscreen lang sapat na. Charot. Gumagamit nga din ako ng may kulay na lip balm kasi hindi na ako nagli-lipstick. May 25 na bangs nga ako for today's video. Hindi nga ako sanay na may bangs pero sinubukan ko nga. Feeling ko nga hindi bagay sa akin ang may bangs pero pinush ko pa din. Hindi nga pantay ang buhok ko dahil mahaba sa likod. Tinatanong ko nga dito si Yuria kung bagay pa sa akin yung ganitong kaiksing buhok. Supportive nga yung batang to at sabi niya nga bagay daw sa akin yung ganitong kaiksing buhok. Medyo tinawanan nga lang din ako sa bangs. Naiilang din siguro siya na may bangs ako. Actually, sinubukan ko lang talagang itry ang style ng buhok niya. Hindi nga si Yuria mahilig sa mahabang buhok kaya palaging maiksi yung buhok niya. Siya talaga yung nagre-request palagi na paputulan yung buhok niya. Papunta nga kami ng ospital para ipa-check up si Yuria at para makatipid natin sa gamot. Napansin ko nga na nawala ang 25 na bangs ko kaya inayos ko muna. Sayang din kasi ang pagputol ko nito kung hindi naman makikita. Charot. Service taxi nga lang yung sinakyan namin papuntang ospital. Meron ngang taxi sa amin dito na makakamura ka. Tatawagan mo lang ng 1 oras bago ka bumiyahe. Makaraan nga ang ilang minuto andito na nga kami sa ospital. 10 minutes nga lang yung biyahe papunta sa ospital dito sa amin. Hindi nga lang kaya ng pagbabay kaya kailangan namin magsasakyan. Karamihan nga sa mga ospital dito kailangan mo maghubad ng sapatos. May mga indoor na tsinelas din naman sila na magagamit mo. May mga indoor sleeper nga din sila para sa mga bata. May mga ospital din naman na di mo na kailangan maghubad ng sapatos. Maliit lang din kasi ang hospital dito sa amin at konti lang din ang tao. やってなかったですね。はい。今日もやらなくて。やるかなと思います。保育園いっぱい出てるんで。そうなんですね。はい。保育園いっぱい。今日検査お願いします。わかりました。ちょっと痛いけど頑張ろう。痛いのは何でしょうね。ね、痛かった。ちょっとお鼻でね、掃除のあるでしょ、イギリスのお掃除、それね、ちょっとお鼻でなんか鼻水に取るんだけど痛くない、掃除だけ大丈夫。ママこうやって捕まっててよ。いいよ。体までよきれいにやってください。さっきのお鼻のPagkatapos nga ng swab result, i-check up na nga siya ng doktor dahil sa kanyang ubo. Sa loob ng ospital na nga din kami pinaantay ng gamot niya para hindi na kami pumunta ng butika. Umuulan din kasi nung araw na to kaya mababasa din kami pag naglakad pa kami papunta ng butika. At pagbigay nga sa amin ng gamot, lumabas na din kami para mag-antay ng taxi na sasakyan namin pa uwi. At ito nga't nakasakay na din kami ng sasakyan. Bus pala yung sumundo sa amin. At dun pa nga sana yung butika sa may green na nakasulat na yellow ang background. At ito nga yung maganda dito sa Japan. Kasi iniisip nila ang kondisyon ng mga pasyente. Dahil nga umuulan, sila pa nga yung naghatid ng gamot sa amin sa loob ng ospital. Ticket nga yung binabayad sa taxi na tinatawagan namin. 1,000 yen nga ang ticket at bibigyan ka nga nila ng 10 piraso. At 2 piraso nga ang ibabayad mo sa taxi. At ang 2 piraso nga na ticket para lang sa mga adult at libre nga yung mga bata. Minatira pa nga akong ticket kaya hindi ko na kailangan bumili. Kami nga lang yung nakasakay sa sasakyan kaya dire-diretso lang din yung biyahe namin. Natataanan nga din namin dito ang pinagtatrabahuan ko. Yan nga yung Asol na maraming sasakyan. Working day nga ng araw na to pero dahil may sakit si Yuria, syempre nauna to sa listahan. Mas pipiliin ko nga hindi magtrabaho kaysa buong araw kong iisipin ang kalagayan ng anak ko. Sobrang clingy niya nga nung araw na to. Sobrang sakit nga daw yung ginawa sa kanya at ayaw niya na daw maulit. 3 beses pa naman pinasok ang cotton swab sa ilong niya.
Yung unang 2 beses kasi, tinatapi niya nga yung kamay ng nurse. Yung pangatlo nga, hinawakan ko na nga yung kamay niya para matapos na at hindi maulit. Kinagabihan nga, nag-start na nga siyang uminom ng gamot niya. Actually, pangalawang beses na nga niya pag-inom ng gamot na to. Yung unang beses kasi, 1 linggo lang yung binigay na gamot sa amin. Akala ko nga, igagaling na siya kaya hindi na kami bumalik ng ospital. Pagkalipas nga ng ilang araw, bumalik na yung ubo niya at nilagnat siya ng 1 gabi. At kinabukasan nga, bumalik na kami ng ospital at pinaswab ko na nga siya para masigurado. At ito nga pagbalik namin, ibinigyan na nga siya ng pang 2 linggo na gamot. Chinek ko nga yung record ng gamot niya kasi nag-iba ang kulay kaysa yung natanggap namin nung una. Kaya pala nag-iba ang kulay kasi nakadepende sa minimix nilang gamot. Dahil syrup nga yung pinili kong gamot, 3 gamot nga yung minimix nila. Yung isa nga para sa plema. Yung pangalawa naman para hindi masakit pag umubo siya. At yung pangatlo para nga ma-stop yung ubo niya. Na-amaze nga ako kasi hindi mo na kailangan painumin sila ng 3 gamot. Dahil nakalagay na nga lahat sa isang lalagyan. At libre na nga yung gamot at check-up dahil sa binabayaran naming insurance. At bago nga ako matulog, naglagay nga ako ng serum para ma-refresh ako. Charot. At dito ko na nga din tatapusin ang video namin. Salamat sa panonood. See you on our next vlog. Matane!